Sa kabila nga po ng pagiging best team ng Minnesota Timberwolves, marami para naman nga pong nagsasabi ng mga fans na pang regular season lamang nga daw po ang kanilang kupunan. Yan naman ang ating unang balita ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang nag-request na nga po si Stephen Curry na gumawa na ng trade ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang top 2 na nga po sa MVP si LeBron James at ang naging laro nila kontra sa New Orleans Pelicans. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Dahil nga po mga idol sa pagkapanalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang huling game kontra sa San Antonio Spurs kahapon, umangat na nga po sa 16 wins, 4 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang top 1, hindi lang sa standings ng Western Conference kundi pati na rin sa buong NBA. Yes mga idol, ang Timberwolves nga po ang itinuturing na best team. Ngunit sa kabila nga po niyan, marami para naman nga po mga fans at maging analyst ang nagdududa sa kanilang kakayahan since wala pa nga silang napapatunayan. Kung inyo nga pong matatandaan, parati rin naman ngang kinakapos ang Minnesota Timberwolves sa mga huli nilang laro sa regular season at maging sa playoffs na siyang dahilan bakit maaga silang nalalaglag. Isa pa, hindi rin naman nga ibig sabihin na nagdodomina ang Wolves ngayong season ay may pagpapatuloy na nila ito sa pagtatapos ng season. Marami rin naman nga pong mga teams ang nagdaang taon ang hindi nakapasok sa playoffs kahit maganda ang kanilang simula katulad ng Dallas Mavericks at ng Utah Jazz. Kaya di na nga nakakagulat kung tawagin man ng mga fans ang Timberwolves bilang regular season team lamang. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa naging request ni Stephen Curry na gumawa na ng trade ang Warriors. Kahit man nga po mga idol nanalo ang Golden State Warriors sa kanilang last game kontra sa Portland Trail Blazers, nauna muna nga pong maging emotional dito ang kanilang player, lalo na si Stephen Curry matapos hindi maging maganda ang simula ng kanilang laro. Yes mga idol, bukod nga sa sobra nilang pag-struggle, grabe rin naman nga po ang nagawa nila ditong pagkakamali sa playmaking at sa depensa. Kaya dahil dyan, hindi na nga napigilan pa ni Stephen Curry na magalit, gayong tilay wala nga po siyang nararamdamang urgency sa kanilang kupunan. Well, alam naman nga po nilang lahat na nasa ibaba pa rin sila ng standings, kaya kailangan nga talaga nilang manalo sa mga susunod na laro. Ngunit sa kasamaang palad, kung hindi nga po si Curry gagawa ng malaking puntos, hindi sila mananalo o makakasabay man lang sa kalaban. Kaya eto nga mismo ang nagsabi o nag-request na kailangan talaga ng Warriors na gumawa ng move sa lalong madaling panahon kung gusto man nilang maging competitive ngayong season. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya na pag-uusapan sa balitang top 2 na nga po sa MVP si LeBron James at ang naging laro nila kontra sa New Orleans Pelicans. Bago pa man nga po mga idol magsimula ang semifinals ng in-season tournament sa pagitan ng Lakers at Pelicans, inanunsyo na nga po ng NBA na nananatili para naman si LeBron bilang ika-top 2 pagdating sa MVP rankings ng in-season, sunod kay Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers. Susundan rin naman sila ng pangatlo at pang-apat na pwesto ni na Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo, panlima naman si Brandon Ingram. And speaking of Pelicans mga idol, sa pagsisimula nga po ng laro kontra sa Lakers, expected na mapapalaban talaga ng husto dito ang kanilang team. Bukod nga sa katotohanan na liyamado ang Lakers sa momentum at depensa, kulang rin naman nga sila ng front court sa pagkawala ni Larry Nance at Jr. Alam naman nga po ninyo na sobrang kampante ang Lakers sa kanilang front court dahil na rin naman sa kanilang mga big man. Pero hindi rin naman nga nagpabaya dito si Zion Williamson at si CJ McCollum na maiwan sa simula. Sa parte rin naman nga po ng Lakers, as usual, si Anthony Davis at si LeBron pa rin ang kumana sa scoring at desidido na pumasok sa finals ng in-season. Gaya nga po ng sinabi pa rin ni Kevin Durant, mananaig nga po ang Lakers hindi dahil sa mga fans kundi dahil sa kanilang daladalang mas mahigpit na depensa na siyang rason ng kanilang pagkapanalo ngayon at pag-abante sa 14 wins, 9 losses, kasama na ang tsansa na makuha ang pinakaunang in-season tournament trophy sa NBA.
Yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming salamat mga idol.